Hello, hello, hello. Ayan, so ako ulit ang inyong Auntie Eileen. So dahil malapit na ang Pasko, pag-uusapan natin ngayon ay hindi tungkol sa Pasko, kundi sa mga na-notice ko pagdating dito sa kanila sa Chinese New Year. Dahil since Chinese ang aking employer, so pag-uusapan natin ngayon tungkol sa Chinese New Year. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. So yun guys, bali, ang tawag dito, may mga ilan lang ako na-notice pagka Chinese New Year dito sa kanila. So yun yung unang-una talaga is yung kailangan pag Chinese New Year wag kayong maksaya sa tubig. So yun, so sa kanila kasi dito ang tubig ay parang pera. So ganun kahalaga ang water dito. So bawal yung sobrang maksaya during Chinese New Year kasi nga para sa kanila is water is wealth. So yun, so may isang beses na pumatak kasi ako dito guys is may schedule ako ng paglilinis ng toilet. And although everyday nililinis ko siya pero hindi yung talagang as in talagang general cleaning ng toilet. Actually pala guys, dito sa kanila hindi uso tawagin ang toilet or sa atin, di ba, CR or comfort room or restroom or ano pa ba ang ibang tawag natin dyan. Sa kanila dito, hindi common na binabanggit yun. Balang tawag dito is toilet. So yun, bali, meron talaga akong once a week talaga na general cleaning talaga ng toilet yan. At pagka may isang beses na pumatak ng Chinese New Year yung paglilinis ko niyan kasi meron akong schedule dito guys sa sinusunod. So everyday meron akong task na taon na Chinese New Year yun. So ang nangyari is ginawa ko siya parang swinap ko siya sa ibang dapat na task ko sa araw na yun, pinalitan ko siya kasi pag naglinis kasi ako ng toilet is talagang maaksaya talaga ako sa tubig kasi talagang as in sobra talaga yung ano ko niyan kasi once a week nga lang kasi nalilinis talaga ng gusto. So yun, talagang magrabe yung aksaya ko sa tubig kaya ang nangyari nun pinalitan ko yun. So, ang ginawa ko is before mag-Chinese New Year, nilinis ko na yung toilet para pagdating ng Chinese New Year, malinis na ang kapaligiran. So, yun guys, ganun sa kanila. Kaya pagka na-encounter nyo yung same, hello sa mga kung sino nandito sa Singapore din na nakaka-relate, na may ganun din ba sa mga amo nyo na pagka Chinese New Year is hindi dapat maaksaya sa tubig. So, yun. Ang second na notice ko sa kanila is bawal magbasag or makabasag ng kahit na ano during Chinese New Year kasi for them is isang bad luck yun. So yun, nung una kasi nakadalawang employer na ako, but Chinese. So sa kanila, yung sa first employer ko at saka ngayon, parang may ganung paniniwala sila. So hindi ko lang alam sa ibang mga amo dyan kasi ako nagbe-base lang, yung kinukwento ko lang is based sa observation ko at saka sa ibang mga kaibigan ko kasi syempre medyo may mga friendship din tayo na nakakatsikahan. So yun. Tapos yung third is, hindi ko to na-experience, pero na-experience na isang friend ko na tuwing Chinese New Year sa kanila is hindi siya pinagsusuot ng itim at puti. I don't know why. Sabi ko nga, tanong mo bakit? So yun, during Chinese New Year, kasi tinanong niya ako kung bawal daw ba ang itim at puti. Sabi ko nga, hindi. Wala naman silang sinabi sa akin, huwag ako magsusuot ng ganun na kulay. Pero ang alam ko kasi, pagka Chinese New Year, maswerte ang pula sa kanila. Pero, wala, hindi naman. Kasi nung last Chinese New Year na-encounter ko yung ang suot kong damit nun is black and red. So may kwan siya ng black. So hindi ko alam. So ibig sabihin walang pa kayong mga amo ko sa kulay ng damit. Kasi yung suot kong na yun is bigay yun nung mami nung amo kong babae. So yun, bigay niya yun. Tapos yun yung pinasuot niya sa akin ng Chinese New Year. May itim at saka pula yun. So yun, kaya hindi ko alam, pero tingin ko hindi naman yata, I don't know, pero iba-iba rin kasi siguro yung mga parang Pinoy din, na iba-iba din naman tayo kung paano natin sin-celebrate ang mga katulad sa atin sa Christmas. May mga lang employer din na bago mag-Chinese New Year, talagang pinapalinis ang buong kabahayan. Meron nga akong isang nakilala na na sabi parang
pagka Chinese New Year pagod na pagod siya kasi nga parang lahat, pati cabinet, lahat napapalit daw talaga sila, tas mga stock room, mga nila talaga nililinis to talaga yan. Pero for me kasi is minsanan lang din naman yung pagod natin kasi nga minsan lang naman mangyari yung Chinese New Year, so yun, kaya pero blessed lang ako, blessed pang tawag doon na dahil nakadalawang amo na ako, hindi naman sila ganun kaselan pagdating sa kalinisan kasi may mga ilang employer talaga na parang sa atin din sa Pinas na may mga tayo kasi bago mag New Year ang tawag doon, nililinis sa buong kabayan, parang paniniwala natin is parang mataboy ang mga malas, yung mga ganun. So, may mga kanya-kanya tayong paniniwala at meron din sila dito. So, naswertihan ko lang yung dalawang naging amo ko is hindi sila ganun kaselan pagdating sa sobrang kalinisan talaga. Tapos kasi may mga ibang employer na bago mag-Chinese New Year talaga yan dyan is nagtatapon na sila mga lumang gamit nila. Tapos nagbumibili ng mga bago. Yun. So, kanya-kanyang paniniwala yan. So, kanya-kanya din naman ng ng mga employer. So, yun guys. Tapos normal sa kanila dito na nagbibigay ng red packet. So yun guys. So alam ko maraming nakaka-relate sa akin dito na yun. Na normal yun, parang yun, share your blessing, parang ganun sa kanila. So, pampaswerte din yun sa kanila. So yun guys. Ang isa pa is kahit birthday, sometimes ganun sila kasi pampaswerte yun, nagbibigay talaga yun sila ng mga red packet na tinatawag nila. So yun guys. Tapos may mga ilang employer na yung mga helper nila is parang ginagawang holiday yun. So ina-allowed nila yung mga helper nila na lumabas, parang day off yun, yung parang ganun. So yun, ako naman is okay lang kahit hindi ganun yung situation ko, pero may mga kakilala ko na ganun sila na holiday din nila, parang ganun kasi yung mga amo nila is lumalabas din, pupunta sa mga kamag-anak, ganun. Pero ako, okay na sa akin kasi nung last Chinese New Year is sinama ko dun sa isang kamag-anak nila, parang celebration sila dun. So yun, hindi ko naman hiningi, pero kusa silang binibigyan kami ng ampaw, yun, parang ganun, yun yung red packet. So nakaipon ako guys. Kaya para sa akin okay na lang yun, hindi ako nag-day off or hindi ako nag-holiday kasi sinama naman din nila ako. So yun guys. So hindi ko yun talagang asin kusa yun nila yung binigay. So yun guys. So, yun lang. Kaya maganda. Pero, gaya nga nasabi ko, ang Singapore is may 4 na races. So, may 4 naman na pwede nag-employer. So, yun. Depende katulad kasi ng mga, tawag doon, yung sa mga Malaysian yung mga amo, usually mga Muslim. So, I think Ramadan or something, yung parang sinicelebrate nila. Sa mga Indian naman is Deepavali ba ang tawag doon? Deepawali. So, yun. Yung may mga kanya-kanya silang celebrations na So, yun guys. Kaya, yun lang. Na-share ko lang yung aking So, yun yung mga makakapanood dito ng mga katulad kong helper din dito sa Singapore. So ano ba mga experience din ninyo dito, i-comment nyo dyan para maging aware din yung mga iba na ay may ganun pa lang yung na-experience nyo pag tuwing Chinese New Year. So meron pa ba akong hindi nabanggit na na-experience nyo, so pwede nyo i-comment yan sa baba para maging aware or malaman din ng mga manunood natin na ganun pala pagka Chinese New Year dito sa Singapore. So yun lang guys, bye bye.